actually sa'yo ko lang to sinabi. Talaga? So, Wala pa yes. may nakakalam nito. Oo. Even though my mother and my father. Really? Tinago ko tong sekreto. Hello, Sunshines, and hello, world. So, we are here in Alta Costa, and today's vlog is very special to me. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa inyong mga viewers. May this episode sprinkle a lot of positivity and motivation to move forward. And today, my very, very special guest, one of the people that I look up to back when we were college. Nong Jose! Hello. Wow. Grabe. Okay. Nice. Di ba? You know what? Honestly, impressed gid ko. Tagalog and English, di ba? Thank you. Impressed ako kasi you say yes agad. This is a big opportunity for me kasi I know you are busy. Yes. From weekdays to weekends, busy ka. So I know talagang chinank mo yung time mo for me para may time dito, and I truly appreciate that. Thank you so much. So by the way, ako pala si Jose Arenis Jr. Taga Roa City, Capiz. So isang dating working student. Isang nagtitinda ng gulay sa palengke, isang batang naglalako ng mga kakanin, isang bata na puno ng pag-asa at puno ng pangarap sa buhay. Exactly. How did you know me? Paano tayo nagkakilala? So, nakilala tayo sa during time ng college. So, ako nagpapasalamat ako during the time ng college tayo dahil parang nilulook up niya ako. Oh, yes. Parang ako yung super leader nyo. Ako as yung... in, saan ka mang pumuntang org, nandyan siya. Present. Oo. So parang walong organization. yes, so, college days. parang during that time na nagpapasalamat ako dahil ako bilang isang ordinaryong estudyante noon, isang hamak na mahirap lang, isang working student, pero mataas ang pagtingin nyo sa akin. So ako nilulook up ko din yun na parang, ay, may natutunan pala sa akin. Yes, yes. And mas that time kasi, sobrang sobrang parang generation natin, we look up to working students talaga. Kasi we cannot do that. Sila kaya nila. Balance nila yung aral, tapos may work din sila. So, parang sa amin, big deal yun na nakakaya nila. Parang sa amin, grabe, maaga pa silang namulat sa talagang hustle. Ganon. So, you said you are a breadwinner as well? Yes. Right now? Pero pang ilan ka sa magkapatid? Panglima. Panglima. Ilan kayo? Siyam. O, diba? Okay. Very But productive. Very, very. So, yung mga kapatid mo na una sa'yo, may mga pamilya na? May mga pamilya na rin sila. Nagkaroon sila ng mga trabaho, pero yung regular na trabaho lang. So then, maaga sila nagkaroon ng pamilya. Okay. So kailangan din nila matustusan yung pangailan ng pamilya nila. So kumbaga naiwan sa akin yung, hindi naman sabihin natin burden, pero naiwan sa akin yung sakripisyo at saka responsibilidad para buhayin yung natitira kong pamilya. Okay. So parang sa'yo na yun nakaaatay lahat. Lahat. Sobra. So, nung time na nagka-college ka, wala na sa'yong nagsusupport? Wala. Kasi may mga family. Yes, mayroon na sila. So, akin na lang yun. So, ang ginagawa ko lang dati ng college ako, since working student ako, bayad naman yung tuition ko. So, ang kailangan ko lang yung miscellaneous ko at saka yung mga pang-araw-araw na gastusin. So, ang ginagawa ko, ako blessing din ako kay Lord dahil during that time, sa lahat namin na almost 200 o 300 na applicant, during the training sa working, my God, ako yung number 1. Hindi ko pala alam. O, di ba? Number 1 ako. So, during the time, kailangan na magkakaroon ng isang working student na kasama, magiging kasama ng presidente, ng university president sa isang flat. So, ang dating presidente ng Philamer, meron niyang president's flat na tawag noon. So, ang kasama noon siya doon sa mag-stay, tsaka isang working student. So, unfortunately, yung na-assign sa kanya, mag-graduate na. So, kailangan mayroon bago. So, doon na kukunin. So,
ako yun. So, malaking tulong talaga yun. Kasi during the time, kahit naging working na ako, nakapasa ako sa training lahat, saan nakukuha ng pang-araw-araw ko, pamasahe, pangkain ko. So, during the time, doon ako sa Philomar nakastay. So parang nasa in-house ka na rin. Yes. So, nawala na yung gastos ko sa Burden, pamasahe. sa pamasahe. So, ang kailangan ko na lang, yung mga panggastos-gastos sa mga photocopy, something. Reviewer. Pero dahil ang ginagawa ko doon, nag-extra-extra lang ako sa mga teachers ko. So, ako nagiging errand. Okay. Parang ikaw. Parang mahirap ba yung desisyon na yun na pasukin bilang ikaw na lang talaga yung mag-support ng pang-school mo? Sobrang hirap. Kasi naisip ko dati noon, bakit ako? Pwede naman ako pwede hindi ko naman gagawin eh. Kaya naman ako magtrabaho ng something, pwede naman ako hindi mag-aaral. Pwede naman ako hindi susitan yung pamilya ko. Kasi, ang nakikita ko noon, ang laki kasi ng pangarap ko para sa family ko eh. Talagang family yung Tsaka, motivation. ayoko na makikita yung dating nakikita ko na naghihirap sila. Yung walang makain, walang panggastos. So sabi ko, ito na yung way ko. Hindi ako makapunta sa gusto kong magiging balang araw kung hindi ko magsisimula dito. Oo nga, tama. Sobrang hirap. Pero so bakit mas pinili mong mag-aral at magtrabaho kaysa sa magtrabaho na lang? Ang iniisip ko kasi, kung magtatrabaho ko ngayon, pag tumanda ako, ganito na lang ako. Hindi mo ba naisip na like magtrabaho muna ako para balikan ko na lang yung pag-aaral? Parang gano'n. Hindi rin. Naisip ko kasi noon, during that time may high school, nagtrabaho na ako sa palengke. So parang talagang high school ka palang namulat ka Yes, na. oo. So nakita ko, ito lang magiging sahod ko. So naisip So ito na lang, tapos may pangarap ako eh. Yeah. May malaking pangarap ako. So ang pangarap ko, sinama ko yung pamilya ko sa pangarap ko. So ang isip ko, para maabot ko yung pangarap ko at saka pangarap ng pamilya ko, kailangan ko mag-aral habang nagtatrabaho. So anong feeling ng pinagsabay yung pag-aaral at pagtatrabaho? Meron ka bang unforgettable moment? So, meron tayong dalawa. May masaya, may malungkot. During that time na nag-aaral ako, tsaka nagtitinda ako ng gulay sa palengke. Unfortunately, ang pinaka hindi ko makakalimutang nangyari nito, yung nagbibenta pa ako ng mga gulay at saka sa mga teacher ko eh. So, for example, during the time na nag-working na ako, magdadala pa ako ng mga gulay sa mga teacher ko. Saan yung gulay? Yun, Tanim nyo lang? Hindi. Nagbibenta si mama sa palengke. Sinasamahan ko siya. So sasama ko sa kanya sa umaga. Pagdating ng alas 7 o alas 6, magpapalit na ako ng damit niyan. Dala-dala ko na yan galing sa bahay. Then, ang gagawin ko niyan, magpapalit na ako ng damit. Tapos, pasok na ako sa school. So, may dala ako ng mga gulay. So, ang unforgettable moment na doon, yung parang pag nakatulog ka, antok ka eh. Pagising mo, yung mga, alimbawa, may talong okra yon, wala na, pinapasapasahan na ng mga classmate mo. Talaga? Pero yun pala, yun yung gulay na yan, order yan, ng teacher. ibibenta ko yan sa mga teacher ko para pandagdag ng allowance ko. So, paano yun? Hindi So, na diba? fresh. So, instead na, alam mo yun, maiyak ka. Oo, siyempre nakita mo parang, tulog ka na eh, natulog ka siyempre, puyat ka. Pero ang sabi ko lang sa kanila, hindi lang naintindihan yung nasa isip nila. So what I did, kinuha ko lang yun. Yung mga unforgettable moments, then isa pa siguro, yung parang masaya dahil end of the day, kahit anong hirap, pagbalik mo may bibigay kang pera kay mama mo. So may kita, may pambili ka na ng bigas. So may pambili kayo ng pagkain na. Sa lahat ng magkakapatid nyo, ikaw lang yung ganyan? Parang oo nga. Really? Parang ganun. So, hindi ko din alam. Siguro, yun na siguro yung purpose ko sa buhay ko. May time ba na parang gusto mo nang sumuko? Oo like, naman. sukong-suko ka na, pero ano yung naging dahilan mo para magpatuloy? Yung pangarap ko. Tsaka yung pamilya ko. Madaming beses na gusto mo na sumuko? Marami na rin. Naisip ko na rin na tumigil sa pag-aaral. Magtrabaho na lang, pupunta sa ibang lugar. Tsaka ito na lang, kumbaga, during that time nga, nag-aaral ako, wala kumakain. Sabi ko, bakit nag-aaral pa ako, wala naman kumakain? Dapat nagtrabaho na lang ako nito. Pero naisip ko, kung magtatrabaho ako nito, paano lang pangarap ko? Paano na lang yung plano ko sa pamilya ko? Paano na lang ang gusto ko mangyari sa pamilya ko na parang maiahon sila?
So, look at you now, 'di ba? Ano ang pinaka greatest lesson mo as a breadwinner? Never give up. Never give up. Huwag hayaan na mawala ka sa Mm-mm. linya ng pangarap mo. Magiging positibo sa lahat na bagay. Okay. May mga bagay na imposible, pero pag binigyan mo siya ng positibong pananaw, Oo. magiging madali siya. At saka siguro ang pinaka-basic talaga yung pakikipkapwa-tao. Kapwa-tao. Yeah. Kasi yun pinaka-importante, pakikisama. Oo. At saka lakasan mo pa rin. Kumbaga, kung ngayon nagtatrabaho ka, 90 degrees lang ibinigyan mo, bukas gawin mong 120. Oo. Bukas dagdagan mo ulit. Nasabi mo nga after you graduate, talagang inantay lang yung after graduation, sampa agad sa work. Yes. No? At magkano ulit yung first mong sahod? Ang first na sahod ko, 160 per day. So, isang buwan ata, hindi ko makamali, 3,200. Oo. Ang inisip ko kasi noon, kasi nag-graduate na tayo eh. So, siyempre, gusto ko din magiging, balang araw, magiging professional teacher din. Kasi yun din ang pinag-aralan ko. Pero naisip ko noon, paano ang pamilya ko? Gutom na sila. Kailangan na nila yung pagkain. Kailangan ko na masustintuhan sila. So, ayaw ko naman makita. Hindi mo ba naisip na this is not my responsibility? Hindi. Really? Hindi. Ang inisip ko lang palagi noon, ito yung purpose sa buhay. Anong masasabi mo sa mga generation ngayon na mostly, ang mindset nila hindi ko na responsibilidad ng parents yan. Kaya, ngayon maraming tumatandang parents na parang napapabayaan na kasi the mindset of the kids right now, parang hindi ko na, magulang sila, meron din akong sariling mga pamilya na, gusto ko ring mag-provide, gusto ko ring maging sa family ko. So, hindi ko na dapat iniisip yung mga parents ko. What can you say about that kind of mindset? Sa atin siguro, may kanya-kanya naman tayong pananaw eh. Yeah. May kanya-kanya naman tayo. Sa akin siguro, sabihin nila hindi naman obligasyon yung parents mo. Una-una sabihin ko, hindi ko natamasa ngayon ang ganitong buhay kung wala sa kanila. Una-una, utang ko sa kanila yung buhay ko. Sila nag-aruga sa akin eh. Okay. During the time na hindi pa ako marunong lumakad, sino ang sa likod mo? Parents. During the time na hindi mo pa kaya bumangon, parents ang sa likod mo. During the time na wala ka pang nalalaman kung anong purpose mo sa buhay mo, parents mo yun. Bakit ngayon hindi mo ibibigay sa kanila? Dahil ang cycle ang life natin eh. Ang inisip ko doon, sabi na nga, hindi naman obligasyon daw yun eh. Pero sa akin, obligasyon ko yun at saka devotion ko yun para sa kanila. So talagang yun yung parang, you keep on saying pangarap. Pangarap mo is to give them a beautiful life. Gusto ko bibigyan sila ng buhay na hindi pa na naranasan ever. Question. After mo kasi mag-graduate, work agad, ano yung pinakamalaking amount na nahawakan mo? Na pera ha? Unang nahawakan ko, yun, 3,200. Yes. Ang mga ako noon, di pa ako, grabe Anong nun. ginawa mo sa first sahod mo? Ang ginawa ko ng first sahod noon, wala akong inisip sa sarili ko. Tinawag ko si mama. Talaga? Nag-grocery kami. Hinayaan ko sa ako nung kukunin niya. Kasi during that time, every time na nagpalengke kami, nakikita ko si mama eh. Talagang binabudget niya yun eh. Kung minsan may kinukuha na siya sa display, ibabalik pa niya. Di ba? So parang ang sakit sa part, pero during time wala akong magawa eh. Yung parang, yung every time na pag nakita mo dun, may gusto sang bilhin, pero dahil kulang ang budget, walag na lang. So, balik na lang. Yun ang isa pa na ayaw ko maranasan nila. So during the time, lahat man na gusto mo kunin mo. Tsaka bakit? 3K? Yes, 3K yun. Go ma, kahit 3K lang yan, gawin mo lahat. Tsaka first time ko makabili ng buong lechon manok. As in? Siguro, how many years, ilan ang edad ko nun. Pero hindi pa ako nakaranas naka-encounter ng lechon na manok. Which is nakikita ko lang along the way. Yes, first time ko na makabili ng lechon manok. How do you feel nung time na yun? I am very grateful with the Lord. Pasalamat ako sa Diyos dahil
kahit pera ko yun, pero dahil sa binigyan niya sa akin na katawan, walang sakit, Yes. tapos hindi niya ako pinigilan na parang abutin ang pangarap ko. Yes. So, binalik ko sa kanya. Then, happy ako na nakita ko yung mga kapatid ko, tsaka yung parents ko, yung parang nag-aagawan. Oh. Yung parang feel na feel nila, yun palang lasa ng lechon manok. Sweet talaga. Yes. Wala akong minatira sa sarili ko. Kahit gusto ni mama na bigyan ako. Binigyan ko siya. Gusto ko siya makita na parang hindi na problema. Dati si mama, pag namimili sa palengke, na problema pa siya. May pera ka nga, pero na problema ka ng bilhin. Yun ang Pinaka the best na feeling ko na sabi ko, ito nang simula. So yun na, lechon manok. Ang talagang parang naging treat mo sa kanila na hindi nyo ever natikman. If you are to advise or kung meron kang masasabi sa sarili mo na younger self mo ngayon, ano yun? Advice ko sa kanya, siguro, in my younger self, ngayon, Ano? Antibay mo. Salamat dahil binigay mo yung lakas at tibay ng loob mo na hindi ka bumigay sa lahat ng hamon ng buhay. Tsaka, during the time, hindi ko muna naisipan na i-question kay Lord, bakit ganitong sitwasyon ko compared to others. So, ang ginagawa ko dati, once na may nakita ako nun, sinasabi ko lang palagi, Lord, balang araw, bibigyan mo yan sa akin. Parang nagmamanifest ka Yes, na. So yun ang The mga... power of manifestation. Yes, yun ang sinasabi ko. Never ko sinabi, kahit dumating ng part na parang lulugmok na ako, never ko sinabi kay Lord na parang kinawisyon, bakit ganito kami kahirap? Bakit sila sobra-sobra? Tsaka remember, every December lang kami makatikim ng tawag na Wonder Bread. That is tasty bread. Tsaka spaghetti. Christmas or New Year. Yes. Paano pag may mga birthday, ganun? Wala. Wala lang. Simple living lang. So, yun ang sinabi ko na gusto ko maranasan lahat. At gusto ko mabigay lahat sa parents ko. Actually, ang pangarap ko lang naman, gusto ko mabigyan ng magandang buhay ang parents. Yun lang, no? Yun lang. Sa totoo lang, ang mga pangarap natin nung una, sobrang ang babaw lang. Oo. Talagang makaprovide lang. Yes, That's yun all. lang. Pero, I noticed sa lahat ng mga breadwinner, lahat ng mga inuuna yung mama, yung parents, yung mga kapatid, right now, pag nakikita ko like you, at iba pa, sobrang successful sa buhay na parang, kasi may pinaghuhugutan talaga sila ng ng inspiration, kumbaga, na siguro isa yan, kasi the more you think of others, nagiging selfless ka, the more na binibigyan ka diba? Pag giver ka talaga, iba talaga yung, yung blessing, kumbaga. Oo, yun nga. Lalo na pag genuinely, you wanna help your parents, you wanna provide for them, the family, sobrang grabe yung balik talaga ni Lord dyan. Kasi nakikita niya alam niya kung anong puso mo, kung ano yung gusto mo. So if you are going to describe your life, simula nun hanggang ngayon, in one word, ano yun? Ang unang naisip mo? Siguro sa akin yung sinasabi ko parang isang alon. Alon. Para yun dito. Okay, why alon? Like that? Siguro sa dami ng pinagdaanan ko, hindi pa rin ako napapagod. Parang yun ang alon na yan. Araw-gabi niya siya napapagod. Abutin ang pangarap niya. Kung na-notice mo, ang gusto niya is abutin yung shoreline. Parang pare din tayo nun. Hindi ako napagod na abutin ko anong gusto ko. May gusto siya So yun ang gusto ko, hindi mawala ng momentum. Hindi mawala yung pangarap mo. Parang sa kanya, yun ang nisip ko Abutan man siya ng dilubyo, abutan man siya ng bagyo, abutan man siya ng init, abutan man siya ng ulan, andyan pa rin siya. So parang ganun ako. Parang keep going. Yun ang inisip ko Parang yun ang buhay ko. Yun nga sabi ko every time
Pag meron akong gustong isipin sa buhay ko, pumupunta ako diyan sa gilid ng dagat. Tinitingnan ko. So speaking of, so every time na parang feeling mo pressure ka na stress ka na sa work and all, balancing ng life, Yes. anong ginagawa? Anong stress reliever mo? Pumupunta ako sa mga ganitong bagay. Sa- Diba? Mag-iisa lang. Kaya Then I will be reflecting. then magpasalamat pa rin ako kay Lord. Oh. Oo. Then I look forward for all the positive. Titingnan ko lahat to. 'Di ba pag pumunta ka doon, 'di ba? Parang example, yung alon na 'yan, tudong hampas sa bato. Alam naman niya matigas yung bato eh. Parang ang alon 'yun, ako 'yun eh. Matigas abutin yung pangarap mo dahil sa kahirapan natin, pero hindi ka tumitigil. Para hampasin mo. Go lang ng go. Go lang ng go. Tsaka nakikita ko, 'di ba? Persistent siya eh. Consistent siya eh. Mapa-high tide man, mapa-low tide man, may alon pa rin. So parang gano'n yung iniisip ko sa buhay ko. Yung parang isang alon na puno ng pangarap. And talagang inspiration mo lang is your parents, your family. Parents and family. Aside from them, do you have other inspiration or motivation? Like right now, syempre, napoprovide mo na sa kanila mga needs, basic needs, and all, na pagtapos mo ng pag-aaral. Ako ang 4 na kapatid. 4 na kapatid. Yung mga kapatid mong pinatapos or pinaaral, na experience din ba nila maging working student? Hindi. Oh. Hindi. Talagang provided Kasi ang mo sabi sila. ko, hindi nila kaya. Oh. Paano yun? Baka mamaya naisip nila, andyan naman, yun ba, lagi mo bang naririnig, andyan naman si kuya? Oo naman. Pero ayaw ko kasi kung anong naranasan ko, iparanas ko sa kanila. Kumbaga, Ang sa isip ko kasi, tutulong ako, ayaw kong maranasan lang naranasan ko eh. Kasi kung parang hindi na kaya ang nagagawa ko. So ayaw, kasi grabe talaga, so ayaw kong pinaranas sa kanila yung naranasan ko. Alam mo yung naranasan mo na gigising ka ng maaga, tapos magwawalis ka. Alam mo, isa pa, during my working sa Philomar, na turing dating gutom, alam mo yung nakaranas kang kumain ng tirang-tirang pagkain. Yung parang sa kantin, yung parang may nakita ka doon ng mga hindi naman masyadong ninakain, tinatago mo, tapos kainin mo solo. Talaga? Doon, saan mo pagkakainin? Doon sa CR. Anong naramdaman mo during that time? During that time siguro naramdaman ko survival na lang. Taka ang during that time naisip ko, ako kasi, kino-convert ko kasi nakita ko, ngayon, nakakain pa ko. Pag pumunta ko sa labas, maraming hindi nakakakain. So kung tanungin mo ako sa akin, anong motivation ko ngayon, despite nga napatapos ko na sila, na ibigay ko na ang gusto ko sa parents ko, hindi naman lahat siguro. Ang motivation ko ngayon, ayun, gusto ko makatulong sa mga mas nangangailangan. Oo, kasi nga, eto si Jose is selfless talaga. Kasi nakikita ko lagi yan sa update niya. After work niya ng weekdays, weekend, 3-4 na location ang pinupuntahan para magbigay ng mga pagkain sa mga bata, magbigay ng tulong sa mga matatanda, sa home for the aged, tsaka pumunta sa mga isla-isla na hindi masyado. Alam mo, isa yun sa pinaka-na-amaze ako, yun pala, kasi naranasan niya kung ano yung feeling ng walang makain. Yes. Ganun talaga, no? Parang, that's your way of healing. Yes. Ay, ang sarap. Gusto ko sila bigyan ng tawag nyo, positive mindset sa buhay nila na yung kahirapan, hindi yun eh. Just part of your growing up ang kahirapan. So gusto ko makita sila na gusto ko i-impart yung buhay ko sa kanila nga please stand up. Walang imposible, ay mahirap lang kami sir, wala kami dito. Hindi. Ganun din eh. Walang trabaho din ng parents ko dati. Mahirap din kami eh. Yeah. Nakaranas kami na walang kain eh. Alam mo dati naranasan ko during that time, nangunguha lang kami ng saging na saba. Oh, yeah. Para yun ang pagkain namin. Yun na lang Walang talaga. kanin, walang bigas. something. Tsaka, wala. During that time, ang pinakamasakit nun, nung wala kang makain, pupunta kami ng bundok, kukuha kami ng mga niyog. Tudtudin mo yun. Tapos yun ang kainin namin. Wala. So, dun ka pala kumukuha talaga Yes. ng kumbaga motivation, ng strength to
to share. Yes. Amo yun, ang gusto ko pumunta sa mga Selfless. lugar na ito yung meron tayong mga kapatid o meron tayong yung mga kapwa natin na gusto ko ibigay sa kanila na kaya natin to. Grabe. O gusto ko ayaw ko may makita na may bata nagugutom. Ayaw kong may bata na parang sabik na sabik ko anong kainin nila. Ayaw ko may makitang matatanda, ayaw ko may makitang nanay na tatay naghihirap. Promise. Dumudugo yung puso ko noon. Yan yung parang pain mo, parang pain dun ka ko. heartbroken kasi Yun. ano mo na-experience mo siya by hand. Like, Yes. dun ka galing. Doon ako galing. Alam mo, kaya naniniwala din ako na if kaya naman magbigay or kaya naman kahit ano lang, you should give. Yes. Kasi malay mo, ikaw na lang talaga yung hope nun, di ba? Yes. Hindi naman hamba na may malaki o maliit eh. Oo. It's not about the amount na ihatag mo. Is kung ano yung willingness mo. Yes. Tama yun eh. Baka ikaw na lang nag-iisang Hope niya. pag-asa niya. Oo, ganun ako kasi... Bakit hindi pa natin ibigay sa kanila? Mm-mm. Kung minsan kailangan lang natin kausapin sila eh. Minsan kailangan lang natin sila, bibigyan na lang sila ng maliwanag na konsepto sa buhay nila eh. Baka meron naboboard din na sila, wala lang minsan nagbibigay sa kanila ng ganitong hopeful. And then, naalala ko, sabi mo, no? After mo mag-graduate, nag-work ka kaagad. Like, siguro 1 week lang pahinga mo, no? Oo nga. Tapos ito pa sabi mo. So, yung bahay mo is from Sibaguan, yung work mo is sa Tansa. And sabi mo, wala kang pamasahe. Ano nga yung ulit? Parang yung pamasahe mo from bahay lang hanggang So hanggang dito lang sa Ross Avenue. sa Rojas Avenue. So after Rojas Avenue, wala ka nang pamasahe Wala papunta na. work. Anong ginagawa mo? Lalakarin ko lang yun papunta doon sa workplace ko. It's about almost 2 kilometers. Oo. Oo. Layo. From the house, mga 1 kilometer, Oo. lalakarin yun papuntang highway. So ganun din, naglalakad Ganon ka din. Oo. So mga all in all, araw-araw yung nilalakad mo, mga 3 kilometers. More than 5 kilometers. kasi pauwi pa Pauwi eh. pa din. So ibig sabihin, after work mo, pauwi sa Rojas City, Yes. lalakad ka din? Lalakarin ko din yun. Kasi ang pamasahe mo, para lang doon, from the terminal, going doon sa inyo, Sa from iba. highway. Halimbawa, ang pamasahe is 10, papunta doon sa aming paloob. So, pag highway ka, 5 piso lang. So, ang dala ko lang, 5 piso lang yun. Talaga? So, ganun lang yun. Minsan, sabi ko nga, di ba dati, doon sa amin ang dam site. Oh, So, umaabang ako ng mga truck ng basura. para Sumakay. makikisakay. Yes, makisakay. Yan, kung anong truck na yun na basura na kinakarga ng basura yan, pagbalik, wala naman naman yan eh. Oo. Andun ako, papara ako niyan, para makapunta ako ng Rojas. O, di nakalibre na ako ng 5 piso. Pero lalakarin ko pa rin papuntan doon sa workplace ko. Grabe, mas grabe to. Kasi ako na-experience ko yung from Lanot to Philamer. Ang baon ko dati 40 pesos lang talaga for the whole day. Yes. Kasama na yung pangkain nun. Ang pinaka worst na experience ko, at least may pamasahe ako, siya wala. Yung 25 cents na naka-scotch tape, na tagpipiso. Imagine, 40 pesos na lang ko yun. Wala rin ako idea noon na pumunta sa mga bank or Palawan or mga gano'n na papalitan siya. Meron palang gano'n. Dalaga ka, tapos gano'n yung pamasahe mo. So, yung ginagawa ko, di bali na akong malate. Basta makaupo ako sa front seat. Kasi, ano ko na lang sa sorry nung, ito lang talaga yung pera ko at pamasahe ko. Imagine, 25 cents, 4 piso, naka-scotch tape. Ganun yung baon ko, hiyang-hiya talaga ako every time nun. So parang grabe, mas grabe sa'yo kasi ikaw naglalakad ka lang eh. Sumasakay ka sa truck ng basura. Was there, okay, puro tayo, was there a time na do you have like a funny moments naman na hindi mo makalimutan? Ayoko naman. Marami. Yung pinaka-embarrassing na feeling mo, ay, nakakahiya. Oo, Huwag mo sabihin. marami. Yung nauhaw ka, Okay. tapos pupunta ka ng plaza. Alam mo yun, di ba, may mga gripo dyan ng pambinyag. Oo! Nauhaw ka eh, wala ka pambili eh. Doon ka uminom. Tapos andun yung mga street sweeper doon, mga tao, tinginan. Talaga? Uminom ako noon. Hindi Kasi naman nauhaw ka funny na eh. yun Wala ka na pangkwan eh. Para sa'yo funny yun. Funny na yun eh. Kasi nakatinginan siya pagdating doon eh. Tapos ang parang pambinyag lang sa gwan. Tapos ininom mo. Anyway, at least blessed. Di ba? Kaya pala naging holy to. Di ba? Lumalaklak ng pambinyag. Di ba? Yung mga ganyan na
bagay na mga, ako nakapano yun sa akin, nakakatawa lang kasi, na pero kung minsan, nakaka-embarrass siya, pero, If you look back, oo, di yun yung ba? nakasurvive sa'yo. Yun na nakasurvive sa akin eh. Oh. Tapos ang ginagawa ko din yan, nakakatawa din yan, pag habang naglalakad ako niyan, may daanan ako niyan ng puso. Okay, Oo, yung yes, ganon oo, puso. punta ako doon para uminom. Oo, natatawa lang ako sa sarili ko. Oo. Pero kung minsan, 'di ba, parang natatawa ka nga, naawa ka sa sarili mo. Tubig na tubig lang, wala ka pang bili. That time, yung pangalawang kapatid ko nagkasakit. Ay, okay. Sa simpleng sakit lang namatay.